Mga kaibigan, patuloy natin tinatalakay ang dalawang reklamo inilapit sa Responde. Ito ay ang Top Plus plastic products na nagmamanufacture ng mga sandbag at ang JA Marketing na nagbebenta naman ng mga video okay na sa paniwala ng ating complainant ay overpriced. Una namin tinrace sa Business Permit and Licensing Office ng Civil Registry ang business permits ng dalawang kumpanya. Ayon sa kanila, merong business permit ang Top Plus plastic products, pero ang JA wala silang record. Sunod namin inilapit sa Department of Trade and Industry. Sa amin pong pakipag-ugnayan sa DTI, sinabi nila sa amin na batay sa kanilang records, nakarehistro naman ang mga kumpanyang inireklamo sa Responde. Ang Top Plus plastic products at JA Marketing. Ipinax pa nga mga kaibigan ang naturang business permit sa amin. Makikita nyo sa inyong mga TV screens ang business permit ng Top Plus plastic products. Ito'y nakarehistro kay Aida Uy Kuwa. Dalawang address para sa dalawa ring certificate number ang nakalagay po rito. Yung isa, naka-address sa 11 and 12 Metro Sotahon Compound, Lanoso Street, Barrio Malabo, Maysan, Valenzuela City, NCR 3rd District, with certificate number 008-46918.2009. Ito po yung nairehistro. Ang isa naman hong address nakalocate sa number 1 Metro Sotahon Compound, Lanoso Street, Barrio Malabo, Maysan, Valenzuela City, NCR 3rd District, with certificate number 01074887 at nakarehistro noong May 4, 2010. Ayon po sa DTI, bilang aksyon sa reklamong nakarating sa kanila kaugnay ng walang nakalagay na bilang ng laman ng plastic bags sa produkto, ay padadalahan nila ng sulat ang Top Plus plastic products para hingan ito ng paliwanag at komento. Ang isa pang business permit na inilapit sa atin sa Department of Trade and Industry ay ang JA Marketing. Ayon sa ating complainant, ang address sa resibo ay sa 128 E. Rodriguez. Makikita nyo mga kaibigan sa inyong mga screens ang business permit ng JA Marketing. Ito ay nakarehistro sa pangalang Jovito Avencena Saison. Subalit kung mapapansin nyo, hindi sa E. Rodriguez naka-address ang negosyo, kundi sa number 3, Arroyo Street, Arevalo, Santa Ana, Filomena, Iloilo City, Iloilo. Ito'y may business permit number 009-08468 at nairehistro noong December 1, 2009. Maliban ho sa overprice at hindi pagtugon sa pangako ng kumpanya sa kanyang mga customer, ay i-endorso ng Industry Department sa DTI Iloilo ang ikalawang reklamo na tinatanggap. Ito'y dahil sa Iloilo nakarehistro ang JA Marketing. Patuloy po natutukan ng Responde ang magiging development sa mga reklamo ito upang masiguro masasagot ang tanong ng ating mga kababayan tungkol sa issue. Mga kaibigan, kami po ang labis na natutuwa kapag may nare-resolba tayo mga kaso. Kaya naman nag-uumapaw ang aming puso dahil isa na namang kasong ating naresolba. At yan ay ang water leak sa KJ Corner K10 Street sa Camies Road, Quezon City. Alamin natin kung kailan at paano ito nasolusyonan. March 24 nang unang inilapit sa Responde ang problemang water leak sa KJ Corner K10 Street, Camies Road, Quezon City. Unang nakausap noon si Jeric Sevilla ng Manila Water at itinangging sa tubo ng Manila Water nagmumula ang tagas ng tubig. Yung ating verification based on the water quality analysis na ginawa natin, walang residual chlorine yung tumatagas na tubig. So ito ay hindi nanggagaling sa pipe ng Manila Water. Hiningan din natin ang tulong noon si Congressman Bonat Banal para sa ikabibilis ng proseso ng problemang ito. Nitong unang linggo ng Abril nang i-follow up na Responde ang problemang ito sa Barangay Camias, ay aming nalaman na wala pa ring aksyon na ginagawa ang mga kinauukulan dito. Resulta, nadagdagan ang butas sa daanang ito. Minabuti naming sumangguni naman sa Quezon City Engineering Department at ipinangako nilang kinabukasan din ng aming pag-uusap ay i-check ang naturang lugar.
Tinutukan ito ng responde at sa harapan nga ng aming grupo ay binuksan nila ang mga manhole malapit sa lugar para ma-check kung sa drainage system nila ang problema. At napatunayan nga na hindi sa drainage system ng kalsadang ito nagmumula ang water leak. Ipinakita sa amin ng Quezon City Engineering Department na hindi nga barado ang mga manhole. Ito, yan, sa inlet, yan. Malinis? Alin dito? Oo. Yan, Ang petsa noon ay April 17. Kinabukasan, April 18, ang Manila Water naman ang nag-test sa water leak. Ang pruweba para malaman na malinis ang tubig at galing sa kanilang tubo ang tubig ay ganito. Kapag nilagyan ng DPD tablet ay magiging pink ang tubig. So ma'am, makikita niyo ito, yung pure na tubig natin to. Ngayon, yung kay Sir Jeric na sinabi sa inyo na nag-negative nung una, kasi ang nakuha yung galing na tubig dito sa loob sa inuhukay. Kaya hindi siya positive doon sa DPD. Ngayon po, ito makikita nyo ngayon, lalagyan natin siya ng DPD. So ito po. Ayan po. Pag nag-pink na ganyan, so yun na yun yung talagang sa tubig ng Manila Water. Manila Water. Na galing sa old pipe nung mga 1948 siguro po yun eh. Okay po. Yan, so positive na. Sa Opo. Manila Water talaga Sa Manila siya. Water na. Pero yung Manila Water po natin dyan, wala siyang yung leak. Ngayon yung nakikita natin na nag-leak ngayon dyan, yung old pipe pa ng MWSS po. At dito napatunayan na sa Manila Water nga ang problema. Natuklasan na sa lumang tubo pa ng MWSS nang gagaling ang leak. At noong araw din yon, April 18, araw ng Miyerkules ay inayos na ang leak. Diretso aspalto na rin sa lugar. Nabawasan yung posibleng aksidente na mangyayari sa lugar na ito kasi dahil dyan sa malalim na butas ng kalsada. Kaya mabuti naman nagawa ng aksyon. Marami pong salamat sa Responde program tungkol dyan sa Baku-Bakong daan dito sa Kalayaan Road, Quezon City. Thank you. Well, okay naman po kasi last time nung nagdaan ako dyan, nagpa-flyers ako, bigla may mabilis na daan na sumasakay dyan. Tinamaan ako ng nakaputi pa naman ako. Tinamaan ako ng tilamsik ng mga tubig na iwan doon. Pero ngayon, pagbalik ko na ulit, naka-duty na ulit ako, sumunod. Okay na, natapala na siya. Kaya medyo mabilis naman ng daloy ng aksyon at saka yung sasakyan dito. Wala na akong kinakatakutan kasi nagtaka ako bakit may tumalsik dito. Hindi naman umuulan. Yung pala may stagnant water na nakaipon doon sa kalsada na uka. Maraming salamat sa Responde. Kaya mabilis pala ang aksyon. Kaya okay naman na kami ngayon dito. Kaya ayos naman po. Maraming salamat. Nagpapasalamat po kami sa tulong ninyo na NET 25. Lalong-lalo na doon sa engineering na pinakita na hindi sa kanila yung kung hindi leak ng old pipe ng Nawasa. At salamat din sa mga engineer ng taga Nawasa na agad tumugon doon sa panawagan natin. Despite the fact na yung request po natin March 12 pa. Kung hindi po kukuha ng ganon, matatagalan pa bago sila umaksyon. So yung sina Engineer Beltran, Engineer Ariel Bilspin, nagtulong-tulong para maayos po na maganda yung leak na yun. Ano po message niyo ngayon sa mga constituents niyo po? Siguro po sa lahat ng tingnan na lang po natin kung meron po tayong matutulong. Yun na lang po ang tulong natin. Katulad ng lagi ko sinasabi, ang administration po namin ay help. Kailangan po namin ang tulong nila. Magtulungan po sa gayon, mapaganda po namin pa yung aming barangay. Yun po yung Responde NET 25 po. Sa inyong Responde, nagkaroon po ng katuparan na maayos yung leak ng old pipes. Marami po salamat sa inyo. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde.
Mga kaibigan, maraming salamat din po kay Kapitan Arnold Jingadi ng Barangay Camyas. Maraming salamat din po sa aming mga nakatuwang para maayos ang problema ito dyan sa Camyas, kina Congressman Bonet Banal, Engineer Robert Beltran at Engineer Ariel Villespin ng Quezon City Engineering Department. Kay Sir Peter Eblan, Benvenido Labasan at Jeric Sevilla ng Manila Water at higit sa lahat sa aming mga manonood na walang sawang sumusubaybay at nagtitiwala sa aming programang Responde. Ang iba pang serbisyo publiko sa pagbabalik ng Responde.